magandang araw sa inyo mga ka-old school. Nako, mukhang may nag-aalangan na naman bilang isang kongresista. Kung ating matatandaan, doon sa HUADCOM, merong isang matapang na party list congresswoman na nagngangalang Marie Cardema. Saludo sa iyo, ma'am. Pero alam namin, sa iyong panginginig ang boses at ikaw ay nagnenervyos. Alam namin na ikaw ay kinakabahan dahil malamang sa iyong sasabihing katotohanan, malamang sa alamang, ikaw ang pag-initan at malamang ikaw yung magurgor diyan sa Kongreso. Sa mga ka-old school, pakinggan po natin ang nag-iisa, the one and only, Congresswoman Cardema. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Mismo. At least naman, alam niyo, napapansin ko lang, na halos karamihan na nagsasabi talaga ng katotohanan, merong kabog sa kanilang dibdib. May takot. May nginig ang boses. Kasi kami, kahit kami naguguluhan kami. Bakit parang lahat na lang na nakapalibot dyan sa HUAD Committee na gusto lalong magtanong nung nandyan ang dating Pangulong Duterte, puro kaliwang grupo. Andiyan si Raul Manuel, andiyan si Franz Castro, si Brosas na akala mo'y police investigator. Si Sel Jokno, si Warito Linares, yung abogadang nagmamagaling na si Conti, yun pala tatakbo bilang party list representative ng bayad muna. Tapos meron kang convicted drug queen na putaragis tuwan-tuwa dahil siya raw ay nakalaya. Nakalaya may as. Alam naman namin, nahawak nyo na ang gobyerno ngayon. Kaya nga, di ba, nung panahon, nung matandang Marcos, ang mga NPA gustong pabagsakin ang gobyernong Marcos. Ngayon, hindi na nila ito gusto. Dahil hawak na ninyo, kasama ang liberal, ang gobyerno. Tapos, siyempre, nandiyan din yung sundalong kanin, na siya ang mastermind. Sabi nga ni Benny Abante, you are conniving with the ICC. Dati ka pa namang sundalo. Pero grabe na mga ka-old school. Ako kasi, nung nararamdaman ko yung sinasabi ni Congresswoman Cardema, napaisip ako, bakit talaga puro biktima umano ng EJK, mga buwaka ng inisto. Ang laging nandyan. Tapos meron pang picture. Grabe. Masyado namang scripted. Masyado kayo nagpapakaawa. Pero nararamdaman nyo ba yung hinagpis ng mga biktima, ng mga pusher, ng mga adik na bangag na ang utak, tuyong-tuyo na? Nararamdaman nyo ba sila? Yung mga birada nyo. Tapos nakita nyo naman, ako napansin ko dun sa HUAD Committee hearing, biglang nagbabait-baitan yung mga chairman. Dahil nandun ang dating Pangulo, siyempre bilang kunyari courtesy at respeto. Pero may isang kamuntik high blood din, na muntik na maputokan ng ugat. Wag na tayo magkaila. Wag na tayo magtaka kung bakit laging pasigaw-sigaw yan. Sanay sa gubat yan. Kita nyo ginawa nila, habang kunyari yung mga chairman nire-respeto ang dating Pangulo, ang pinabanatan nila, ang pinag-ingay nila, yung young guns at mga kaliwang grupo. Kung maalala nyo rin, nung nagsalita
para sa katotohanan at tamang mga rules, si Congressman Dante Marcoleta. Tinanggal siya sa 5 komite bilang vice chairman ng bawat komite na yon. Hindi rin siya pinagsalita para tanungin yung ating national budget. Ngayon, baliwala na si Marcoleta sa kanila. Yun ang akala nila. Pangalawa, si Mayor Richard Gomez, na ngayon ay congressman. Nagsalita rin dahil hindi kaya ng konsensya niya, nalulukin na lang ang kasinungalingan na walang naitulong na maganda ang war on drugs. Ano nangyari kay Congressman Richard Gomez? May bigla na lang pinagkaso niya ay ang barangay chairman. Grabe, no? Kaya tignan niyo yung boses ni Congresswoman Marie Cardema. Di ba? Takot na takot siya. Nanginginig. Pero at least, sir, ma'am pala, sorry po. Binigkas mo ang tunay na salobin ng mas maraming Pilipino. Tunay kaming naniniwala na malaki ang naitulong ng war on drugs ng dating Pangulo. Hindi katulad ng mga plastic na dating umiidolo sa war on drugs. Meron pa nga dyan, si Mayor Tio Cardo. Di ba? Gustong-gusto niya ang war on drugs. Kasi mismo siya, may sarili siyang war on drugs sa Laguna nung siya ay mayor. Meron din dyan, isang pastor na nagbabanal-banalan. Naputragis, dinadaan na lang sa Bible verse. Pero noong 2016, nung pagkapanalo pa lang ng dating Pangulo, ang gusto niya ni Congressman Abante, buhayin ang death penalty. At ayaw niya ng bitay. Ang gusto niya, bato. Batuhin ang mga gumagamit ng bato. Yung kumbaga yung meron yun sila unang panahon na binabato yung kriminal o pinagdududahan hanggang sa mamatay. Tapos ngayon, babalikan natin. Galit na tayo. Masama ang pumatay. Anak ng patuka sa manok na pastor gano'n. Kaya nga tinitignan ko lahat sila mga ka-old school. Sinasabi nila, dahil nga di ba pinapakita dito ni Congresswoman Cardema na mahal talaga ng mas nararaming Pilipino ang bayan. Kaya nga tayo, hindi tayo yung apektado dun sa mga drug lord na pinapatay. Hindi tayo kahit man lang konting awa na nakaramdam. Dahil mas maraming naliligtas na mga Pilipino na marunong sumunod sa batas kesa dun sa mga sumasaway sa batas. Mas maraming nailigtas na buhay, lalo na ang buhay at kinabukasan ng mga kabataan. Pero eto mga to, nagpaplastikan at kunwari masama ang pumatay, my God, I hate drugs. Masama ang pumatay kung ang pinapatay mo, una sa lahat walang kalaban-laban na matitinong mga Pilipino. Kung ito ay perwisyo, so be it. Ginusto nila yan. Ginusto nila pumunta sa direksyong liko kesa doon sa tamang landas na tayong lahat dapat ay nagtutulungan para sa ating bayan. Mas gugustuhin namin naman ang kapanatagan, kaligtasan, kesa naman sa katulad ngayon, ang naghahari na ay mga kriminal sa lansangan. Kaya mga ka-old school, ano sa tingin nyo ang mangyayari kay Congressman Marie Cardema? Dahil parang niyang sinampal ng kaliwat kanan with kasamang uppercut. Biruin nyo, kinancel nila yung hearing. Pero mukhang kaya nila tinuloy, balak nilang igawin itong birthday gift sa kanilang padre de pamilya na si Tamba Los. Dahil pagkatapos sila mag-hearing, nasan sila? Andun sa birthday celebration ng kanilang amo. Pero ang masakit, hindi sila nagtagumpay. Dahil para sa mas nakararaming matitinong Pilipino, ibang klase ka talaga, Tatay Dig. Ikaw talaga ang tunay na leader na may pagmamahal sa bayan. Ganon din sa iyo, Congresswoman Marie Cardema. Huwag mo silang intindihin. Dahil pag tama tayo, kailanman hindi tayo titiklo sa mga hudas na nandyan sa Kongreso. Mga ka-old school, Duterte youth yan. Tapang at malasakit.
Wala man sa iyo ang suporta ng Kongreso katulad nila Congressman Dante Marcoleta at Congressman Richard Gomez. Wala man kayong budget o gipitin man ito na nagaharing uri diyan sa Kongreso. Nasa inyo naman ang respeto, pagmamahal at paggalang ng mga Pilipino. Muli mga ka-old-school, suportahan natin ang tunay na nagmamalasakit at nagmamahal sa ating bayan. Hindi katulad ng mga naglalabas lang na mahal nila ang bayan sa kanilang mga bibig. Kung mahal nyo ang bayan nyo, kayong Three Stooges, Akop, Abante, Barbers, kung tunay nyong mahal, dahil sabi nyo, nagsiservisyo kayo, kaya kayo nandiyan sa servisyo, mahal nyo yung bayan. Bakit hindi nyo nakikita ang kahirapan, ang nakawan, at ang pangdarambong kagutuman ng mga mamamayan Pilipino? Hindi namin pinagmamalaki, hindi namin pinagmamagaling na mas mahal namin ang bayan. Pero kung pagmamahal sa bayan ay nanggaling sa mga bibig nyo, tayo ay nagpaplastikan at naglolokohan. Ingat!